Ayan, good morning mga Gym Dream, part 2 na tayo sa ikukwento ko. 'Di ba na-offload ako una, after ilang buwan bumalik ako sa immigration. Bumalik pa talaga ako. May dala na akong mga affidavit. Ayun. 'Di ba nakapila na ako sa immigration, naka-check-in na ako nun eh. Cebu Pacific na ako ngayon ha. Papunta na ako dito ng Singapore ata. Singapore. Kasi una Thailand offload. So hindi na Thailand pinuntahan ko, Singapore na ako pumunta kasi nandun yung yung nagbigay ng affidavit ko. So binigyan na niya ako ng papel na galing embassy ata or sulat kamay niya lang ata yun. Pero may tatak siya ha. Ayan, yan. Pumunta ako doon sa immigration, sabi, okay. Na-offload ko na pala nakaraan, sir, no? Sabi niya sa akin. Opo, sabi. Ay, sir, punta ka muna sa likod. Ipakita mo lang yung kailangan sa papel na maliit. Okay. Pinakita ko na siya. Pupunta ako sa likod, diretso na doon. Tapos sabi ng babae, medyo may edad na si madam, medyo mabait siya. Okay. Akin yung papel, sabi niya. Yan. Binigay ko yung papel. Okay, number 1, sabi niya. Affidavit, sabi niya. Or kung wala kang affidavit, sabi niya, mga tax return daw. Tax return. So wala akong pakita ng tax returns, affidavit lang ata. Yung binigay ng inchik na friend ko, long friend. Okay, sabi niya. Ito na yung kailangan mo, sabi niya. Maya-maya, sabi niya. Punta sa likod doon sa back office. After 15 years, bumalik na siya. Tapos sabi niya, makadala mong pera, sabi niya sa akin. Po, sabi ko. 20,000 po, 3 days lang naman ako sa Singapore, sabi ko. 3 days daw ako sa Singapore. Kasi yung ticket ko 3 days. 3 days lang naman talaga ako eh. Pero ang bala ko doon, mag 1 month. Joke lang, 1 week lang. Ayun na nga, yung pera, binilang ko yung pera ko, 20,000. Ang binilang, pinapabilang pala yung cash. Hala, sabi ko, anong din cash ko dito? May mga Hong Kong money pa ako eh. Hong Kong money, may Malaysian money pa ako, may mga ringgit, may mga Thailand money. So, sabi, ano ba yan? Sabi nung, halo pera mo. Basta ma'am, 20,000 po lahat yan. Okay. Sabi, bilangin mo yung cash. Sabi yung peso. Yung peso kasi 10,000. So, binilang ko doon sa harapan niya. Okay. Bilisan mo na. Baka mahuli ka sa, sabi, okay, pasok na ako. Balik ka doon sa, sa babaeng, kay madam. Sabi, okay ma'am, thank you po. Sabi, pasok na ako sa immigration. So, hindi na ako doon na, hindi na ako naharang. At least, nakapasok ako ng Singapore. Tapos, ayun na, nasa Singapore na ako. Tapos, ang problema naman, pagdating ko ng Singapore, ayos ko Lord. Pagdating ko naman ng Singapore, medyo naharang na naman tayo. Kasi nga, yung ticket ko pala na, yung ticket ko na binok pala, parang, ano ba yun? Parang Agoda ata yun. Pero hindi siya nabawas sa card. Hinapan ako ng booking niya, booking talaga na bayad na. So, nag-book noon ate ko ata. Kapatid ko nag-book. Kasi ang dami kasi na-upload sa Singapore eh. Mga Inchik, mga Vietnamese, ganyan. Pati ako nadamay ako. So ngayon, sabi ko, wait lang po i-text ko yung ate ko. Ma'am, wait for a while. I just message my sister, sabi ko. Yung pala, bayad na rin pala yung card. Hindi lang sa akin napasa yung, yung resibo. Binigay ko sa immigration officer na Indian, Singaporean. Ayun, pasok naman ako sa immigration. Buti na lang pinapasok. Tapos, ayun, doon ako sa Singapore, doon ako nakapasok ng immigration, kumuha na ako ng baggage ko. Ayun, gala-gala lang ako sa Singapore, para nawala yung stress ko. Ayun, nawala. Pero nagstay ako ng 1 month. 1 month ako nagstay sa Singapore. Doon sa friend ko, na in-check. Pero hindi ako nagstay doon ng matagal. Nag-hotel ata ako. Kasi, may pera naman ako doon sa card ko eh, credit card. So, nag-training kasi ako sa gym, minsan may mga ako kliyente na nagpapaturo mag-gym. So may sideline ako online kahit sa Singapore ako nagbebenta ako ng mga underwear pro online. Ang ginagawa ko, mag-post ako sa Facebook, Instagram, ganyan mga social media, mga Twitter, may bibili ng mga brief
Sa Pinas naman ang magpapadala mga kapatid ko or mga kaibigan ko na isa kong friend o ganyan, ipapakisuyo ko. Nakita ako, halimbawa 500 puhunan ko, bibenta ko ng 1,500, may 1,000 ako. So, ang dami kong stock nun ng mga underwear na galing Bangkok, Thailand, Malaysia. So, yun yung sideline ko. Tapos, bibili pa ako sa Singapore ng mga mamurahin mga brief. Ipunin ko siya. Tapos, pag uwi ko ng Pinas, ibibenta ko siya online. So, ngayon nga, 3 weeks ako nag-stay sa Singapore. Ang ginawa ko, hindi ako umuwi ng Pinas. Dumiretso ako ng Malaysia. So, doon ako nag-exit sa Malaysia. Nag-stay ako doon 1 month. Kasi nga, sabi kasi, okay lang naman mag-exit basta hindi ka lalampas ng 1 month sa visa. Ang Malaysia kasi is 1 month visa upon arrival. So, may visa ako 1 month. So, nag-stay ako 1 month. Ay, hindi naman 1 month, 28 days. 28 days ako nag-stay. Punta ako ng Malaysia, di ba? Punta akong Penang, gumala, kasama yung mga kaibigan ng mga Pinoy, di ba? May mga trabaho, pero kaibigan ko sila sa Facebook or dating katrabaho. Punta akong Penang, Malaysia, Johor Bahru, Ginting Island, Ipoh. Punta din ako ng Kuta Kinabalu. Ang dami, mas mura pala sa Kuta Kinabalu, parang nasa Pinas ka lang. Pero masarap yung mga pagkain doon. Medyo maanghang, pero masarap, mura. Mura yung hotel, mura yung pagkain. Ayun. Ikikwento ko lang yung ano sa Kuta Kinabalu. Nakakatakot pala doon, no? Kasi ang daming Indiano doon. Doon nga nawala yung iPhone ko, eh. iPhone 7 Plus. Parang nawawali ata ako doon sa Indiano. Sa likod. Parang na ano niya ata ako. Nadukutan. Ang hirap i-explain. By the way, ayun na, masaya na ako dahil nakapasok ako sa immigration after na offload. Then babalik na naman ako dun sa start. Ibalik ko yung, di ba na offload, medyo masakit. So, ang ginawa ko, hindi ako uwi ng Pinas. Pumunta ako ng Singapore, di ba? Pumunta ako ng, exit ako ng Malaysia. Hindi pa ako umuwi noon. Bumuwi ako ng Malaysia. By the way, pumunta ako ng Singapore, nag-exit ako ng Malaysia. After 1 month, pumunta ako ng Hong Kong. Pagka Hong Kong, 14 days lang yung visa upon arrival. Pero nag-stay ako 7 days lang kasi ang mahal pala sa Hong Kong, no? Ang mahal-mahal sa Hong Kong. Buti na lang may hotel doon na parang budget in lang ata yung lodge. Napakamura lang doon, no? 200 Hong Kong dollar. Parang 1,000 pesos a day lang. Dati pa yun, ha. Mura lang yun. Pero ang liit lang, parang higaan lang siya. Mura yung napuntahan ko. Parang sa Mongkok ata yun. O sa Jordan Station. Napakamura lang. Parang 180 Hong Kong dollar. So, wala pa 1,000 pesos. Tapos, pagkain naman, sa labas lang ako. Sa mga iyaw-iha. Pero masarap. Ayun. May mga ano rin doon. May mga shopping na mga mamurahin na binibenta ko siya online. So, doon ako nasi-shopping. Papa-LBC ko siya sa kapatid ko para habang nasa abroad ako, may business ako, ino-online ko siya, mga underwear, mga sandal, mga kita dito, oh. Siyempre, macho-machuan tayo, kunwari. So, ako yung model, ako din yung nagsusuot, ako rin magbibenta online. So, ang daming may mga gusto ko na mga tip, mga damit-damit. Mga ganitong LV, ayan, binili ko to sa Singapore. Ito, mura lang to, no? Parang 10 Singapore dollar, pero ang ganda niya, di ba? Akala mo original, pero ano lang to, $10 lang to. So, about 350 pesos. Ang ganda niya. So, binibenta ko siya 1,000 pesos sa Pinas. So, bibili ako ng 10. Di ba? May extra income ako. May mga LV, may mga Calvin Klein na, hindi naman siya orig, pero parang orig siya. Ang ganda kasi yung fit sa akin. So, imumudlo ko siya sa Facebook, Instagram, online, lahat ng makikita ng mga friends ko. Ayan. Yung mga gantong sobrero, bibili ako doon sa Singapore, Malaysia, imitation ng mga ganito. Ibibenta ko online. Bibili ko to ng 50 pesos, ibibenta ko ng 200 to 500. So may racket ako, di ba? Ang dami kong binibiling aning-aning doon sa abroad. Yun yung dahilan bakit ako nag-abroad. Kung minsan may nakilala akong mga ano doon, alam nyo na, ganyan-ganyan. So, probably, labas na kayo. Hindi, joke lang.
Yun na yung ano ko, yung masasabi ko dun sa immigration. Okay naman sila, basta gagawin mo lang yung pinapaano sa'yo, pinapakuha, kung anong kailangan nila, kung anong needs nila dun sa pag-offload mo. Paano ba explain? Ang hirap explain, no? Basta, yun na yun. So, nung after ko ma-offload noon, hindi ako muna Pinas ata eh. Mga 5 months. Parang nainis ako dun sa offload kasi ako eh. So, ang ginawa ko, nag-Singapore, nag-Hong Kong, nag-Malaysia, nag-Macau, nag-Indonesia, nag-Thailand. Ang tagal ko talaga umuwi, 5 months. So, after 5 months, nag-Dubai pa ata ako doon kasi may nakilala akong Pinoy sa Dubai. Parang na-sponsor niya ata ako sa pamasahe ko sa visa. Kasi ang visa doon pang sinisend lang ata. So, online. So, nakapunta ako ng Dubai. Wala akong kalam-alam na nasa Dubai na pala ako noon. So, ang nangyari ata, umabot ako ng 8 months sa abroad na bilang turista na walang uwian. Parang ayaw ko na umuwi ng Pinas kasi takot na ako baka mamaya hindi ako paalisin. Ayun na nga. Ayun na nga. Anayo ko ng sideline sa Dubai. Anayo ko ng mga bili-biling mga aning-aning. Mga damit-damit, na mamurahin, mga underwears. Ibibenta ko sa Pinas. Puno na yung 4 na luggage ko eh. So, yun na yung sideline ko. Pinapa-NBC ko siya, pinapa-cargo ko. Para if ever man na may mangyari sa akin na ma-offload ulit, at least may business na ako. So, ang nangyari, umabot na ako ng 8 months sa abroad na walang uwian. So, bilang turista, bawal pala daw yun. So, next time, ikikwento ko sa inyo ang pag-uwi ko ng Pinas sa part 3. Yeah. Nakaka-excite, nakakaiyak, na nakakakaba, baka mamaya. Kasi ang usapan, Singapore lang. Tapos, hindi ako umuwi ng Pinas. So, ginawa ko, naglipat-lipat ako ng ibang bansa. Hanggang, so, part 3, part 4, part 5, part 6. Ang dami kong ikukwento sa inyo guys. Sa aking buhay abroad bilang turista. Dahil sa walang trabaho, rumarakit-rakit lang. Ikukwento ko, alam ko kasi ang daming tulad sa akin na freelance lang, yung walang trabaho, yung sariling sikap lang ba, yung breadwinner sa buhay. Ako kasi breadwinner ako kasi may kapatid ako special child eh. May kapatid ako special child, kaya gusto ko makatulong doon sa kapatid ko, sa mother ko na senior na rin. So, undergrad lang kasi ako, high school. So, ayaw ko na matulad sa ibang nakikita ko na grabe, ang hirap ng buhay. Lalo pa pag sa probinsya. Ilonggo kasi ako, Capiz. Ang hirap i-explain. Ang dami kong karanasan sa abroad. As in marami. Muntik pa ako. Ay, hirap i-explain. Next time i-explain ko. I-explain ko ang aking buhay. Pwede ko nga ating ipadala sa MMK yung buhay ko eh, saka sa magpakailanman sa mga karanasan ko sa abroad bilang 7 years. Tapos sa 7 years ko, at least may nagawa ako sa buhay. Nakatulong ako bilang pagbibenta ko ng mga aning-aning dyan. So, next time, sana i-follow niyo yung vlog ko po. Sana may makarelate sa akin, no? Kasi nga, hindi naman lahat ng tao may gustong pakinggan, may gustong paborito. Alam ko maraming katulad sa akin na ang hirap i-explain, parang iyak ka kasi dami ko rin mga friends na offload eh. Tapos, hirap na hirap sila. Tapos, walang trabaho sa Pinas. Ang hirap. Hindi ko kasi ma-explain kung anong unahin ko or ano. Basta, part 3, part 4, part 5. I-explain ko po ng maayos. Bibigyan ako ng, ano ba yung binibili sa Lazada? Yung ba headphone? Para makarinig tayo. Buti na nakabili ako ng cellphone na bago eh, no? Mas marigal na ngayon. Ang hirap mag-explain ng mga
karanasan sa abroad bilang turista. Pero wala ka namang ginagawang masama, 'di ba, bilang turista. Basta importante safe ka at saka wala kang inaatakan na tao. Pray lang tayo, pray kay Lord. Si Lord na po bahala sa atin. So ngayon, dito ko na end ang aking part 2 bilang uploaded ka Gym Dream. Part 3, kikwento ko pag uwi ko ng Pinas after 8 months kong turista. Saklap guys. Bye bye ka Gym Dream. Part 3, kikwento ko sa inyo. Mas matindi. Bye bye.